Nagpadala po yan ng mga private messages doon sa vlog page noong vlogger. Tapos ang sinasabi, alam daw nila yung kotse na sinasakyan nitong vlogger at dahil daw meron daw silang CCTV footages and then i-take down daw yung video, otherwise mapapahamak din daw siya sa pagdedemanda. Tangina mo. Ayan. Gago, may baril. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong quick update ngayong araw. At ito ay nabasa natin dito sa isang siklista na kung saan kilala naman natin siguro etong si Wilfredo Gonzales, mga kapenyo, yung dating pulis at natanggal nga sa kanyang serbisyo sa pagkapulis dahil sa ginawa niyang mga patong-patong na na kasalanan dito sa pulisya. At ang buong akala nga natin isang general to, mga kapenyo. Yun pala, dati palang PO3 to, no? Si Tatang Kalbo si Kalbo, mga kapenyo. Dati palang PO3 to, tapos na-demote, naging PO2, tapos na-demote ulit, naging PO1, tapos ayun, natanggal sa kanyang serbisyo. Good job, Tatang Kalbo. Wais Kalbo pala. At dito mga kapenyo, no, ito na nga yung statement ng siklista na nakabangga neto ni Kalbo, mga kapenyo, na kung saan talagang sinasabi nga dito ni Attorney Raymond Fortun na talagang nagkaroon ng konting, alam mo na yun, mga bigayan dito or baka tinakot nga nila etong siklista kasi talagang ayaw nang lumutang, no, mga kapenyo, ng siklista at gusto na nga daw niyang manahimik dahil matagal na raw silang nagkaayos neto ni Gonzales na kung saan August 8 pa nga daw, no, naayos na nila yung kanilang problema at 20 days ago ata parang yun nai-upload yung video, kaya eto pumutok ngayon at ayan, nag-viral video etong si Kalbo ngayon. At dito mga kapenyo, ang statement din neto ng siklista, nagkakaroon na rin siya ng depression, mga kapenyo, dahil sa nangyari. At mga kapenyo, basahin muna natin sandali itong naging statement nga ng siklista. Good afternoon, gusto ko lang ipahabatid sa kanila na naayos na po kami ni Mr. Gonzales. Ang issue na yan noong August 8 pa. Nag-usap po kami ng masinsinan dyan at nagkapatawaran. Maayos po kaming nagkahiwalay, kamayan at nagkayakapan bago kami umalis ng Galas Station. Saksi ang mga pulis sa maayos naming pag-uusap. Desisyon ko po yung di na magreklamo kasi ayaw ko rin naman po ng gulo. Kaya di ako lumalantad, ay desisyon po yun ng aking pamilya. Wala pong money involved dyan dahil di mababayaran ng kahit anumang bagay o pera yung stress na dinulot niyan sa akin, sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko. Di ako natatakot o tinakot man, desisyon ko po na di na po magsampa ng kaso para sa katahimikan ng pamilya ko. At sana igalang po nila yon dahil sa totoo lang nakakaramdam na po ako ng depression sa pressure na ginagawa nila, kaya ang hinihiling ko lang sa kanila, irespeto nyo naman po ang desisyon ko. Maraming salamat and God bless. Yan po yung naging statement nitong siklista na kung saan nakakalungkot lang isipin, mga kapenyo, dahil napakarami talagang gustong tumulong sa kanya. Isa na doon, number 1 na si Attorney Raymond Fortun, at pangalawa ang ahensya ng gobyerno natin, gusto rin siya tulungan, maging si Senator Jinggoy, maging si Senator JB Ejercito, maging sila Rapi Tulfo, mga kapenyo, gustong gusto siyang tulungan kung sakaling ang lalantad talaga, no, or magpapakita etong si siklista
or kahit yung nag-video nga mga kapenyo. Tapos meron pa nga ako nabasa mga ilang comment na baka nga raw tinakot na or baka nga raw tinutukan na para maging ganito yung kanyang statement, no? Kasi napakalayo talaga ng statement ngayon, no, ng siklista doon sa pangyayari. Kasi kung yung iba yon talagang alam naman natin na yun, nasasama talaga yung loob nun at lalaban yun kung sa lalaban. Pero ito, gusto na nga daw niya manahimik at talagang iba na yung depression na nararamdaman niya, pati yung pagpe-pressure sa kanya sa nangyaring to, talagang grabe ng araw talaga. Kaya ayaw na niyang ituloy yung kaso para dito kay Gonzales mga kapenyo, no, na kung saan talagang kung ako talaga sa siklista, no, ito payo lang Brad, no, kung ako lang talaga ang tatanungin, talagang ilalaban ko itong kaso na to. Dahil unang-una sa lahat, maniwala ka Brad, baka mamaya hindi lang yan ang magawaan pa nito ni Kalbo, no? Baka mamaya marami pang mga siklista o motorista o mga driver na magawa ulit to ni Kalbo kasi hindi malayo kasi nagawa niya na at natanggal to sa kanyang serbisyo, no, sa pagkapulis. So ibig sabihin may pagkamaloko rin etong si Gonzales talaga, sa totoo lang mga kapenyo, real talk talaga yan. Kaya talagang kung ako lang tatanungin kay siklista, ituloy talaga ang laban na to, no. Ngayon kung natatakot siya, marami naman talagang pwedeng tumulong sa kanya. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, ahensya ng gobyerno, si Attorney Fortune, kung sino-sino pa na nasa government official na talagang pwedeng tutulong dito nga sa siklista kung natatakot siya sa kanyang seguridad. Dahil alam naman natin na talagang may mga kabaro, no, or pulis talaga etong nakabangga niya. Pero hindi kasi sapat talaga mga kapenyo yung basta-basta ka na lang titiklop o aayaw, no, na doon sa pangyayari, tapos sasabihin mo na wala nga binigay sa'yo or walang takutan na nangyari. Kayo ba mga kapenyo, kung kayo tatanungin ko, naniniwala din ba kayo na talagang walang takutan o walang bayaran na nangyari rito? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.